بسم الله الرحمن الرحيم. Kailan ba nagsimula ang pagsamba sa mga Diyos-Diyusan, pagsamba sa mga rebulto, o pagsamba sa hindi tunay na Diyos? Actually, mga kapatid, at ito po yung nasa hadis na sahih. Nangyari ang unang pagsamba maliban sa Allah sa panahon ni ni Noah alayhi salam. Nangyari ang pagsamba maliban sa Allah sa panahon ni Noah alayhi salam, si Propeta Noah. At ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوكَ وَنَسْرًا. At sinabi nila na bakit ninyo tatalikuran ang inyong mga Diyos-Diyusan? Kagaya ni Wud, 5 sila. Si Wad, si Suwa, si Yaghuth, si Ya'uq, si Nasr. Ito yung mga rebulto, mga kapatid, mga kababayan, na sinamba noon. At actually, mga kapatid, mga kababayan, itong mga rebulto na ito, na ginawa noon, na sinamba sa panahon ni Noah, hindi pa ito sila sinasamba. Hindi pa ito sila sinasamba. Kundi ang mga rebulto na ito, mga kapatid, mga kababayan, ay wala pa sa kanila ang sumamba sa rebulto na ito. Bakit ito sinamba? Kasi itong si Iblis, yung pinakapinuno ng demonyo, ay nagpayo siya sa mga tao noon na bakit hindi nyo gawan ng rebulto itong mga matutuwid na mga tao na ito na 5 na nabanggit natin kanina para maalala ninyo sila, para mas mainam na ang pagsamba ninyo sa kanila. So nakita nila at nakinig sila kay Iblis, kaya gumawa rin sila ng rebulto. Ginawan nila ng rebulto yung mga nabanggit na yun. Dahil mga kapatid, mga kababayan, wala pong sumasamba maliban sa Allah sa pagitan ni Noah, ay ni Adam alayhis salam at ni Noah. Ang sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadis ni Ikrimah, qala kana bayna Adam wa Nuh 10 qurun kulluhum ala al-Islam. Ang pagitan ni Adan at ni Noah ay 10 century, which is 1,000 years, lahat sila ay nasa relihiyong Islam. Mula kay Adan hanggat kay Noah, wala pong sumamba maliban sa Allah. Lahat sila ay nasa relihiyong Islam. So dito, mga kapatid, mga kababayan, nangyari ang pagsamba sa panahon ni Noah dahil yung mga tao na ang kanilang layunin lamang ay gumawa ng rebulto hindi para sambahin, kundi nagpayo sa kanila si Iblis. Nagpayo sa kanila si Iblis na sabi niya sa mga tao noon na bakit hindi nyo gawa ng rebulto itong mga tao na ito para nang sa ganun ay maalala nyo sila. So hindi pa nangyari ang pagsamba sa time na yan. So ginawan sila ng rebulto hindi dahil upang sambahin. Kaya napakabigat, napakatindi ng parusa ng mga taong gumagawa ng mga rebulto, na nagbibinta ng mga rebulto. Darating sa kabilang buhay na sila ay lalagyan nila ng kaluluwa ng buhay nila yung mga rebulto na yun na ginawa nila. Diyan nagsimula ang pagtambal o pagsamba maliban sa Allah. So tapos noon, gumawa sila ng rebulto na 5 rebulto. Actually, mga kapatid, mga kababayan, pati sa Makkah, itong sa lugar sa Saudi Arabia, itong sa Makkah, noon, walang rebulto dyan. Paano nagkaroon ng 360 na rebulto dyan? Inshallah, babanggitin ko sa inyo, paano nagkaroon ng 360 na rebulto o imahe dyan sa Makkah. Sa time na yan, wala namang rebulto dyan eh. Kasi ang sinusunod ng mga tao dyan, yung mga Quraysh, ay ang relihiyon na dinala ni Abraham, ito po yung Islam. Okay. Pagkatapos nun, kaya sabi ni Ibn Abbas radiyallahu anhu, nung mawala na ang kaalaman at hindi na nila malaman kung sino yung mga rebulto na yan, dumating ang sumunod na henerasyon. Hindi nila kilala yung mga rebulto na nabanggit natin kanina, na sinawad, Yaghuth, si Suwa, si Ya'uq at saka si Nasr. Hindi nila kilala yan. So nagtanong sila kung sino yung mga rebulto na yan na itinayo. So ito pong nangyari. Hindi nila kilala. So itong si Iblis na leader ng demonyo ay nagkatawang tao. Nung magkatawang tao, sabi niya, alam niyo ba yung mga rebulto na yan? Yan yung sinamba ng inyong mga ninuno upang magbigay ng ulan. Yan ang sinamba nila. Kaya sambahin nyo rin para ibigay sa inyo ng mga rebulto na yan ang inyong mga kahilingan. Kaya nga, ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, inna ma na'buduhum liyuqarribuna ilallahi zulfa. So noon, sinasamba nila bilang daan. Kagaya po sa panahon natin ngayon, sabi nila si Jesus daw ay daan.
Ganito po nagsimula ang pagsamba sa mga rebulto noon. Ginawa lang nilang daan tungo sa Allah. Pero hindi po pwede yun. Kasi hindi po kailangan ng Allah ang daan tungo sa Kanya. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, gusto niya direkta tayong sasamba sa Kanya. Okay. Pagkatapos nun mga kapatid, mga kababayan, dito sa Makkah, ay pagkatapos nun, nung sinamba na ang mga rebulto na yun, dito na ipinadala ng Allah si Nuh alayhis salam. Ipinadala si Noah alayhis salam sa mga tao na ito upang iparating sa kanila at ipaliwanag sa kanila na huwag sambahin ang rebulto na yan. Bakit? Kasi hindi yan Diyos. Inshallah, aalamin natin, ano bang dahilan? Bakit nagsimula ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan? Una, nang naging dahilan, dahil sa paggawa ng mga rebulto. Kagaya ngayon sa panahon natin ngayon, si Rizal. Bakit sinamba ngayon si Rizal? Wala naman sa history na si Rizal ay Diyos. Pero nagkaroon pa rin ng Rizalista. Bakit? Dahil sa paggawa ng rebulto. Pangalawang dahilan kung bakit sinasamba ang mga rebulto o sinamba si Jesus dahil sa pagmamalabi sa pagpuri sa Kanya. Kaya nga sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, La tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Huwag kayong magmalabis sa pagpuri sa akin, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kagaya ng pagmamalabis na pagpuri ng mga Kristiyano kay Jesus na anak ni Maria. Sa sobrang pagpuri nila sa Kanya, ginawan siya ng rebulto at sinamba nila. So dahil sa sobrang pagpuri mga kapatid, mga kababayan, sa sobrang pagpuri kay Rizal, maaaring sa sobrang pagpuri kay Lapu-Lapu, maaaring sambahin si Lapu-Lapu. Kaya si Rizal sinamba na rin. Sa sobrang pagpuri kay Pedro Calungsod, sinamba na rin siya. Sa sobrang pagpuri kay mga santo na yan, ay sinamba sila ng mga tao. So yan ay isa sa mga dahilan. Ang sobrang pagpuri, ang pagmamalabis sa relihiyon, at ang paggawa ng mga rebulto, ito ang isa sa mga dahilan kung bakit sinamba ang maliban sa Allah. Ngayon, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadith, kaya nga ang propeta sallallahu alaihi wasallam hindi niya pinahintulutan na gawan ng masjid ang kanyang libingan. Hindi niya pinahintulutan na gawan ng masjid ang kanyang libingan. Kaya nga sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, qatalallahu al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Patayin nawa ng Allah subhanahu wa ta'ala itong mga Hudyo at mga Kristiyano kung saan ginawan nila ng masjid ang mga libingan ng kanilang mga propeta. Wa fi riwayat Muslim, la'anallahu al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Isinumpa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga Hudyo at mga Kristiyano kasi ginawan nila ng libingan o ginawan nilang masjid, lugar ng pagsamba, ang libingan ng kanilang mga propeta. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam, hiniling niya sa Allah na huwag sanang maging lugar ng pagsamba ang kanyang libingan. So ito naman alhamdulillah ay tinanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala. So dito mga kapatid, mga kababayan, ibig sabihin kung titingnan natin, ang pagsamba sa rebulto ay nangyari sa panahon ni Noah. At wala ito sa panahon ni Adan, sa panahon ni Idris, nangyari ito sa panahon ni Noah alayhis salam. Okay. Dito sa Makkah, subhanallah mga kapatid, sa Makkah, walang rebulto dyan noon. Sumasamba ang mga tao dyan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nag-uumra sila, nagtatawaf sila, sumasamba sila sa kaisahan ng Allah, naniniwala sila sa kaisahan ng Allah. Paano nangyari nagkaroon ng rebulto sa Makkah? Na wala namang shirk sumasamba dyan noon sa mga imahe o mga rebulto. Dahil kay Amr bin Luhay al-Khuzai. Si Amr bin Luhay al-Khuzai, mga kapatid, mga kababayan, mayroon siyang katungkulan sa mga Quraysh dyan sa Makkah. Minsan, tinatanong ng mga non-Muslim, bakit kayo dyan mga Arabo? Bakit kayo mga Arab, mga Muslim? Bakit may mga rebulto rin sa Makkah? Actually, wala pong rebulto dyan noon, mga kapatid, mga kababayan. So, ang nangyari po, bakit nagkaroon ng rebulto dyan sa Makkah, na ang dami ay 360, kasi itong si Amr bin Luhay al-Khuzai is isa siya sa mga pinuno na pinakikinggan ng mga Quraysh. So, anong ginawa niya? Businessman ang taong to. Pumunta siya sa Sham. Itong Sham, mga kapatid, ito yung bansa ng Syria, bansa ng Iraq, ng Palestine, ng Lebanon. Ito yung mga bansa na pinupuntahan ni Amr bin Luhay. Pagdating niya doon, marami ng Kristiyano sa lugar na yan. Kasi bago pa, yung Christians na paniniwala is hindi po yan matagal na paniniwala. Bago lang po yan eh. Pagdating niya doon, nakita niya yung mga tao na sumasamba sa mga imahe, mga rebulto. Kasi marami mga Kristiyano na sa lugar na yan. Tinanong niya sila, anong mayroon at sinasamba niyo ang mga rebulto na to? Sabi nila,
Pag humihiling kami ng ulan, nabibigyan kami ng ulan. Kapag humihingi kami ng tagumpay, nabibigyan kami ng tagumpay. Sabi niya, maaari niyo ba akong bigyan ng rebulto mula sa rebulto ninyo? At binigyan sila, kung di ako nagkakamali, ang pangalan niya Habal. Al-Habal, ang pangalan ng rebulto na ibinigay sa kanya. Sabi niya, bigyan niyo ako nang sa ganun, dalhin ko rin ito sa mga bansa ng Arabo, nang sa ganun ay sambahin din nila. So nagdala siya ng rebulto mula sa Sham, mula sa bansa na yan, kasi daw, posible na tama sila. Bakit? Kasi daw maraming propeta ang ipinadala ng Allah sa bansang yan. Sa bansang Syria, sa bansang Iraq, sa bansang Palestine. Sabi niya, mga propeta, mga lugar ng propeta yung bansang yan. Kaya posible na tama yung mga sumasamba sa rebulto at imahe. Kaya nagdala siya ng rebulto, mga kapatid, mga kababayan, sa Makkah. Diyan sa Makkah. Kaya ang mga Quraysh tinanggap nila ito. Nakinig sila sa kanyang sinabi na totoo talaga na ang propeta doon ipinadala. So dito na nagsimula, bawat tribo naggumawa na rin ng rebulto at mayroon daw jinn, engkanto na bumubulong sa kanya na itinuturo daw na itong mga rebulto na binanggit sa panahon ni Noah alayhi salam na sina Wadda wa Yaghutha wa Ya'uqa wa Nasra ay matatagpuan daw sa lugar dito sa bansang, hindi pa kasi Saudi Arabia ang pangalan nito. Matatagpuan daw sa Jeddah, yung mga sa Hijaz. So doon daw, ibig sabihin, nandiyan yung mga rebulto na sinamba ng mga tao noon. So dahil doon, mga kapatid, mga kababayan, itong si Amr bin Luhay al-Khuzai, siya ang kauna-unahan na binago niya ang relihiyong ng mga propeta sa Makkah. Dahil ang religion noon dito sa Saudi Arabia is Islam. Wala pong sumasamba kasi minsan mababasa ng mga non-Muslim na bakit kayo mga Arabo, bakit kayo mga Muslim, bakit noon nabasa namin na mayroong 360 na idols, rebulto dyan sa Makkah. So ito ang sagot sa kanila. Ang unang gumawa niyan ay si Amr bin Luhay al-Khuzai. Isa siya sa mga pinuno ng Quraysh. Dumami ang rebulto at dito sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Inna ra'aytu Amr bin Luhay al-Khuzai." Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Yajurru qasabahu minan finnar." Nakita ko, sabi niya, si Amr bin Luhay nung namatay sa impyerno, nakita ko, sabi niya, na hinihila niya ang kanyang bituka, ang kanyang tinai sa impyerno. Bakit? Dahil binago niya ang religion na dala ni Abraham alayhi salam doon sa Makkah, na wala namang sumasamba ng rebulto dyan. Kaya mga kapatid, mga kababayan, ang dahilan kung bakit nagkaroon ng rebulto ay kagagawa ng demonyo, kagagawa ng syaitan. Nung dumating siya sa mga tao, nagsinungaling siya, at ang sabi niya ay, yung mga rebulto na yan, yung mga imahe na yan, ay sinamba ng mga ninuno ninyo. Kaya, ang nakakalungkot ngayon, kapag kakausapin mo ang mga tao ngayon na sumasamba sa mga imahe, sasabihin mo sa kanila, bakit nyo sinasamba yan? Bakit nyo sinasamba si Jesus? Bakit nyo sinasamba yung mga rebulto, si Santo Papa, si Santo Tomas, o sino mang mga santo na yan? Sabi nila, inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. So sasabihin nila, kasi ito ang nakita namin sa mga ninuno namin. Hindi nila sinasabi na ito ang ginawa ng mga sugo, ito ang ginawa ng mga propeta. Yun ang isasagot nila sa atin kasi hindi naman talaga yan ginawa ng mga propeta alayhimus salam. Yung pagsamba sa mga rebulto na yan o pagsamba sa mga imahe. Subhanallah. So dito po mga kapatid, mga kababayan, kung aalamin po natin ang tating tunay na relihiyon, hindi po tayo pinanganak ng Kristiyano. Hindi tayo pinanganak na Hudyo. Lahat tayo ay pinanganak na Muslim, pinanganak tayo na may isang Diyos, ang Allah subhanahu wa ta'ala, dahil nagsimula ang pagsamba sa mga rebulto na yan sa panahon pa ni Noah, alayhisalam, na si Noah, sa pagitan ni Noah, si Adan at saka si Noah, ay 1,000 years na walang sumasamba sa kanila, kundi ay sa Allah lamang.